Ricardo! Paring Ricardo, tulong! Aray ko! Tulong! Ricardo! Madaling araw pa lang, ay may tumatao po na kagad sa bahay namin ng araw na yon. Kabisado ko ang boses nito. Malamang na ang matandang binata kong kumpare na si Mando na naman ang napadaan. Halos araw-araw na lang na may kung ano-ano itong iniinda o ipinatitingin sa amin ng asawa kong si Ibes. Kung hindi personal na problema sa sariling katawan o mga iniinda, ay kung sino-sino ang dinadala o isinisama nito sa amin para ipatingin. Siya nga pala, Sir Blair, at sa mga tagapakinig ng The Voice Addict at Apong Isaac. Ako nga po pala, si Ricardo, 55 anyos, ng Barangay Carval, na isa sa pinakaliblib na baryo sa probinsya ng Leyte. Ako at ang asawa kong si Ibes ay parehong mga albularyo at mga mananwa ang madalas kumonsulta sa amin. Napakaliblib ng baryo namin. Malapit na sa kabundukan at parte na ng kagubatan kung saan kami madalas kumuha ng mga herbal na gamot. Hay nako, Ricardo. Ang aga naman. Nariyan na naman ang kumpare mo. Ano na naman kaya ang problemang dala niya? Sige na nga, puntahan mo na nga kagad at naiirita ako sa sigaw niya. Napakalaki pa naman ng boses. Saka nakakabulabog sa mga kapitbahay na baka nga tulog pa hanggang ngayon. Ay nako, hindi ka na nasanay sa kumpare kong yan. Pasalamat ka pa nga at hindi palaging inuman ang ipinaparito. Saka alam mo naman na siyang dahilan kung bakit lalo tayong nakilala rito sa atin. Ha, basta. Naiinis ako sa kumpare mong yan. Pakiramdam ko may gusto yata sa akin yan at balak pa akong pormahan. Nagpapatawa ka ba, Ibes? Malabong magkagusto sa'yo si Mando. Sa takot lang niya sa akin, ba? Saka kung kailan ka naman kulubot na at lahat, ay saka mo pa naisip na nagkakagusto sa'yo si Mando. Nakakatawa ka talaga, Ibes. Hoy, kahit ganitong may edad na ako, ay malakas pa rin ang karisma ko, no? O, aminin mo? Dahil kung hindi, aba, baka mamaya isuklian ko ang tagong pagtingin sa akin ni Mando. Abay, magsisisi ka, Ricardo. Oo na, sige na. Matandang beautiful. At lalo lang nalulukot yung pagmumukha mo. O teka, pupuntahan ko muna si Mando. At baka mamaya malubhan lagay niya. Baka dinali ng aswang. Alam mo naman dito sa lugar natin, panakanak kung sumalakay ang aswang. O siya, sige na, puntahan mo na. Magtitimpla na rin ako ng kape at gagawa ng agahan natin. Patuloyin mo na. At kung pwede, ay batukan mo nga para sa akin. Ang aga-agang mambulahaw. Sa labas ay nabungaran ko si Mando. Nahirap maglakad at sapo ang balakang. Mistula itong may scoliosis. Todong iwi ang pagmumukha nito. Sinenyasan akong alalayan ito sa paglalakad. Aray ko, paring Ricardo. Aray! Ang sakit ng bewang ko. Alalayan mo naman ako. Ano ba namang klase buhay to? Parang nanununa naman yata ako Nako, lagi ka nalang nanununo pare Ano ba kasing ginagawa mo? At napakalapitin mo ng mga elemento. O baka naman nangawit ka lang sa pagkakaupo. Maghapon ka sigurong nakaupo kahapon sa bahay mo. Malabong nangawit lang ako, paring Ricardo. Aray, ewan ko ba. Hindi naman ako masamang tao para palagi na lang pagdiskitan ng mga elemento sa paligid. Saka teka pala, posible bang kagagawa nito ng aswang? Sabi ng kapitbahay ko baka nahaplos daw ng aswang ang bewang ko. Abe, wala naman akong maalalang humawak sa balakang ko. At sino naman kayang mangangasawakan ako sa balakang, hindi ba? Abe, baka nga pinaglalaroan ka na naman ng elemento. Ang haplos ng aswang ay walang ganyang epekto, pare. Maliban na lang kung may ibang klase na naman ng aswang na hindi natin alam. Saka di ba, pare? Parang kailan lang binabindusyonan mo ulit ang bahay nyo
Ewan ko ba, parang wala naman yata talabang ginawa ng pastor natin eh. Bala kong ipaulit sa makalawa. Aray ko, aray. Hawakan mo naman maigi ang bewang ko, pare. Pakiramdam ko parang makakalas na eh. Malaman ko lang talaga kung anong elemento na naman ang gumalaw sa akin. Ipapasumpa ko talaga sa'yo, pare. Ikaw talaga, oh. Bakit ka natatawa, pare? Seryoso ko. Ipapasumpa ko talaga sa'yo yun. Puwisit siya. Kasi, yung lakad mo, para ka ng bibing sa kaliwa lang kumikending eh. Anak ng... Aray ko, aray. Ang sakit talaga. Pinansin mo pa kasi. Kaya lalong sumasakit eh. Aray ko. Dalihan na nga natin, pare. At nang matignan mo na kung ano nangyayari sa bewang ko, maaga talaga akong pumarito at baka pagtawanan ako ng mga tao kapag nakita ko sa ganitong kalagayan ko eh. O siya, kumending na tayo lumakad na pala tayo. Pagpasok namin sa bahay, ay inasikaso ko na kagad si kumparing Mando. Inilabas ko na ang mga kailangan ko. Una, ang mga gamit na herbal na langis. Pinahiran ko ang bewang niya at bahagyang hinilot. Aray ko. Bewang ko, pare. Aray ko. Sige pa. Ayan, hilutin mo pa, pare. Aray! Naku, ano ba yan? Bakit ganyan ka kung umungol, Mando? Para kang kwan dyan eh. Maanong pigilan mo ngang umungol at baka kung ano pang isipin ng mga nakakarinig na kapitbahay. Oh, heto pala ang kape. Humigop-higop din kayo para hindi malamigan ang mga sikmura nyo. Pagkatapos niyan ay saka na tayo mag-agahang tatlo. Dumulog na lang kayo mamaya sa kusina, honey. Salamat sa pakape mo, Mare, ha? At sa paagahan mo na rin. Pasensya na rin sa abala. Talagang iba ang sakit ng bewang ko eh. Para bang makakalas na talaga eh. Nako, wala yun paring Mando. Sanay na kami sa dalas mo ba naman pumunta rito. Parang hindi ka na rin iba. O Ricardo, ano ba yung nabubuo sa tawas mo? Bakit dalawa na naman yan? Matapos kong mahilot si Ricardo, at dahil mukhang hindi hilot ang kailangan, ay sinunod ko na siyang tawasan. Napansin kagad ni Ibes ang lumitaw na mga figura sa mangkok na may lamang espesyal na langis na pinatakan ko ng kandila. Dalawa? Anak ng... Bakit naman dalawa na buo, pare? Saka anong nilalang na naman ng mga yan? Hindi naman mukhang duwende mga yan. Tama ka. Hindi nga diwende ang mga nabuong ito. Kung nung nakaraan ay diwende ang gumalaw sa'yo, ngayon naman, isang kapre. Itong isa, ang hindi ko lang malaman kung ano. Abay parang anino lang kasi siya dahil sa kulay niya. Tignan nyo, kulay abo siya. Kapre? At ano naman ang ginawa sa akin ng kapre? Yun nga eh. Hinipo at pinaglaruan ng bewang mo nang hindi mo namamalayan. Parang pinakending-kending ka. Anak ng... Pinakending-kending talaga? Eh yung anino? Anong ginawa sa akin, pare? Hinipo ka rin. Kaya lang ay hindi klaro kung saan parte ka hinipo. Pero baka sa bewang mo rin, pare. Hindi mo ba kayang alamin, pare? Kung ano ang aninong yan na humipo sa akin? Kailangan natin ng tulong ng mutyakong pulang batong kristal para malaman ko. Ano ka mo, pare? Pulang batong kristal? Ngayon ko lang yata nalaman na meron ka nun ah. Matagal na akong may taglay na batong kristal. Bihira ko lang gamitin. Kaya hindi mo pa nakikitang ginamit ko. Inilalabas ko lang yon sa pagkakataong katulad nito. Kapag may nilalang na hindi ko matukoy sa pamamagitan lang ng normal kong abilidad bilang isang albularyo. Saglit kong iniwan si Mando at pumunta ako ng kwarto namin ni Ibes para kuwanin ang mutyakong bato na nababalot ng 3 patong na telang pula, itim at puti. Pagkaraan ay muli kong binalikan ang kumpare kong si Mando. Ito ang mutyakong batong kristal na pula. Minana ko pa ito mula sa lolo kong isa ring mabagsik na albularyo. Aba,
At talaga palang may pinagmanahan ka, pare. Mabagsik ka rin. Pare, ano kaya kung pamanahan mo rin ako ng husay mo, pare? Kung bakit naman kasi sabi mo wala akong berdeng kamay na isa sa pangunahing kailangan para maging mahusay na albularyo. Saka, pare, paano mo gagamitin yan? Para malaman kung ano ang aninong humipo sa akin. Manood ka at makikita mo, pare. Huwag ka lang sanang matatakot kung ano mang makita mong ilalabas nito. Isipin mo na lang na para sa ikagagaling mo ang gagawin natin. Aalamin natin kung anong nilalang ang nagmamay-ari ng anino para alam natin kung ano ang kailangan gawin sa'yo para maalis ang kung ano mang ginawa sa'yo. Makukontra o ano paman. Bakit parang nakakakaba naman yata yan, pare? Kung sa bagay, hindi pwedeng hindi ko balik ang bewang ko, pare. Abay talagang napakasakit, sobra. Sinimulan ko ng paganahin ang taglay na anting-anting ng mutsyakong pulang kristal. Sumambit ako ng orasyong itinuro sa akin ng lolo ko. Nasa wikang Latin ito. Unti-unti kong naramdaman ang pag-init nito sa palad ko. Pagdilat ko ng mga mata ko ay nakita kong bahagya na itong nagliliwanag at naglalabas ng manipis na usok na kulay pula. Dahan-dahan itong lumapit kay Mando at bumalot sa kanyang bewang. Nanlalaki ang mga mata ni Mando sa pagkamangha. Aba, kumakapit sa bewang ko, paring Ricardo. Malamig siya. Parang sa lompas. Kaya lang, parang hindi pa rin natatanggal yung sobrang sakit na bewang ko Aray ko! Maghintay ka lang, pare. Hindi pa yan ang lunas sa iniinda mo. Inaalam pa lang natin kung anong nilalang ang nagmamay-ari sa aninong nakita ko. Matapos kumapit ng usok sa bewang ni Mando, ay dahan-dahan naman itong lumapit at tumakip sa laman ng mangkok na pinaglalagyan ng nabuong mga figura ng kandila. Saglit pang nanginig ang mangkok na parabang niyuyugyug ito ng marahan. Pagkaraan ng ilang segundo ay umalis ang usok sa mangkok at dahan-dahan naman itong kumapit sa sentido ko. Nanginig ang buong katawan ko dahil sa enerhiyang ipinapasok nito sa isip ko. Tumirik din ang mga mata ko ng sandaling yon. Ricardo, ano nangyari sa'yo, Ricardo? Maribes, si paring Ricardo, tignan mo. Baka napapano na. Nagkukumbulsyon na yata. Ang asawa ko naman ay tarantang napatakbo sa kinaroroonan namin. Pero napahinga na lang ng malalim nang makita kung ano ang nangyayari sa akin. Hay nako, pare. Akala ko naman kung ano na. Normal lang yan. Pinapagana pa lang niya ang pulang mutsyang bato. Nininervyos ka naman kagad. Pambihira ka, oo. Matapos kong masagap ang mga napag-alaman ng mutsyang bato, ay bumalik na ako sa normal. Pati ang usok ay nawala na rin. Ang mutsyang bato naman ay tumigil na sa pag-init at bahagya pa na nagliwanag. Sa wakas, pare, alam ko na kung ano ang aninong humipo sa'yo. Ano, Ricardo? Ano ang nilalang na humipo sa akin? Isang aswang ang humipo sa'yo na nag-aanyong anino. Para itong sigbin na anino mo lang. Ang hawakan nito ay parang ikaw na rin ang hinawakan. At mukhang may laway niya ang kamay na inihawak sa'yo. Namarkahan ka, paring Mando. Ano ka mo? Namarkahan ako? Para sa naman ang markang laway ng aswang na yun, pare? Minarkahan ka para ikaw ang susunod na lalapain ito mamayang gabi. Ano? Aba, hindi pwede yun, pare. Ano dapat natin gawin, pare Ricardo? Para hindi ako malapa. Hindi ako makakapayag na malapa ako ng aswang, pare. Kailangan kong matanggal kagad sa'yo ang marka ng laway niya sa bewang mo. Sige, ililis mo sa lawal mo at papahirang ko ng langis ng pinaghalong makabuhay, bawang at dahon ng dilang buhaya. Tuloy,
Papahiran ko na rin ng dinasalang langis para naman maalis ang idinulot sa'yo ng paghipo ng kapre. At mamayang gabi pare, ay wag na wag ka munang lumabas ng bahay. At para masiguradong ligtas ka, ay dumito ka na lang muna sa bahay namin. Kami na ang bahala sa'yo ng maring ibis mo. Naku, gusto ko yan, pare. Ang asikasuhin mo ko ay ninyong mag-asawa pala. Nako, ikaw talaga paring Mando. Huwag mong sabihin ako ang gusto mong masikaso sa'yo. Pwes, wala kang mapapala sa akin. Yang si Ricardo lang ang aasikaso sa'yo, no? Ang kumari ko naman, ayos lang naman sa akin kung si paring Ricardo lang eh. Hindi mo pwedeng mahipo ang balakang ko. At baka mamaya makuryente ka lang. He, tumigil ka. Bilisan nyo na nga lang dyan at nakahanda ng agahan natin. Ay siya nga pala, Ricardo. Ang sabi mo ay aswang ang nagmamay-ari ng anino na humipo kay paring Mando. Ibig bang sabihin may bago na namang kakayahan ang mga aswang? Ganun na nga, mahal ko. Kaya malamang na mapapadalas na ang paggamit ko nitong batong mutya. Mukhang kailangan kong gumawa ng pangontrang langis sa tulong nito para pantaboy ng aswang na nag-aanyong anino. Hindi pwedeng walang proteksyon ang mga kababaryo natin. Kailangan din nating alertuhan ang iba pang mga albularyo rito sa atin para alam din nila. Tama ka, mahal ko. Mamaya rin ay sisimulan na natin ang paggawa. Tuloy, babalaan ko na rin ang mga kababaryo natin. Matapos kong tanggalin ang marka ng aswang at ang idinulot na sakit ng kapre sa bewang ni paring Mando, ay nag-agahan na kami. Habang nag-aagahan ay nag-uusap-usap kami na napunta sa personal na mga katanungan. Matanong pala kita, paring Mando. Bakit ba tumanda ka na lang ng ganyan na wala kang asawa? Aba, hindi ka naman kapangitan. Aba sa hirap kasi ng buhay ngayon, mahirap na rin mag-asawa eh. Sarili ko nga lang hihirap na ako suportahan eh. Paano pa kaya kung may pamilya na ako? Baka palagi lang akong makonsumisyon. Nako, kung sa bagay. Pero may natitipuhan ka naman siguro sa baryo. Kilala ba namin? Abay, baka matulungan ka naming dumiga. Aba, syempre meron. Gustong gusto ko talaga siya. Kaya lang Kaya lang ano pare? Nako, kung talagang mahal mo ang isang tao, dapat wala kang tinitignan dahilan. Sabi nga ang totoong pag-ibig ay bulag. Tama ka, pare Ricardo. At ang iniibig kong yun ay bulag nga. Hindi makitang narito lang ako na araw-araw na humahanga sa kanya. Kung magiging aswang lang ako, aba, talagang aaswangin ko siya. Sino nga ba kasi yan? Sabihin mo at tutulungan kitang mapasagot siya. Si Dora ba pare? O si Maylin? Naku, hindi. Wala sa kanila, pare. Sino? Si Hanabi ba? Si Jaisel? Si Angel? Si Jane? Aba, teka. Sino pa bang matandang dalaga rito sa atin? Nasabi ko na yata lahat Napapangiting na pailing-iling na lamang si kumparing Mando. Basta pare, sa akin na lang muna. Hayaan ninyong ako na lang ang dumiskarte doon. Kayo pala. Bakit tumanda na lang din kayo wala pa kayong anak hanggang ngayon? Sayang ang lahing albularyo ninyo. Walang susunod na tagapagmana. Mukhang sa akin nyo lang yata talaga pwedeng ipamana Hay nako, ewan ko ba at hindi kami pinalad na magkaanak. Hindi naman kami baog ni Ricardo. Pero mabuti na rin yon at natututukan namin ang maglingkod dito sa baryo bilang mga albularyo. Sa katulad ng sabi mo, mahirap talaga ang buhay ngayon. Ang mamahal na mga bilihin, tapos ang hirap pang kumita ng pera. At least wala kami pinoproblemang gastusan ng mga anak. Saka mahirap na rin magpalaki ng mga anak ngayon. Aba, iba na ang panahon. Huwag na nga ganyan ang pag-usapan natin. Ang tutukan natin ngayon ay ang bagong kakayahan ng mga aswang ngayon na nagpapalit na ng anyo bilang mga anino sa gabi. Mukhang yun talaga ang napili nilang linangin na kakayahan
Dahil nga rito sa baryo natin ay napakadilim kung gabi. Mahirap silang mapansin sa dilim. Sigurado akong di magtatagal ay magiging agresibo na naman at dadalas ang pagsalakay nila rito sa baryo. Ay oo, tama ka Ricardo. Mabuti na lang pala at nalaman natin ngayon dahil sa nangyari dito kay Mando. Kailangan habang maaga ay kumilos na tayo. Mahirap yung maunahan tayo ng mga aswang. Paano pala paring Ricardo? Kung hindi lang akong ganito ang sitwasyon na nahipo ng anino ng aswang. Hindi nga imposible yan, paring Mando. Baka mamaya lang ay may ilan nang magpatingin dito sa amin. Kaya Ibes, mahal ko, humanda ka ha. Baka ikaw na lang muna ang paharapin ko. Ako naman ay magiging abala muna sa paggawa ng langis sa tulong ng mutsyakong bato. Para naman may pamprotekta tayong may pamumudmod sa mga kababaryo natin. Kawawa naman sila kung wala silang magiging kalaban-laban. Pare, paano naman ako? Paano niyo ako maaasikaso? Hoy pare, matanda ka na pare, asikasuhin ka pa masyado. Alam mo naman siguro ang dapat gawin. Kailangan lang naman dito ka lang muna sa bahay. Hanggat nandito ka naman sa loob ng pamamahay namin, ay hindi ka maaano ng anino ng aswang. Nakikita mo naman tagtad ang palibot ng bahay at bakuran namin ng mga pangontra sa mga aswang. At kahit na anong elemento pa yan, engkanto o hindi naman kaya, ay mga lamang lupa. Sabi ko nga, o siya, mabuti pa hahanap na lang din ako ng paraan kung paano makakatulong sa inyo mag-asawa sa mga plano ninyo na para na rin naman sa buong baryo. Ang importante lang naman sa akin nandito ako ngayong buong araw. Teka nga, bakit parang ang landi ng dating ng tawa mo ha, Mando? Hindi ko gusto yan ha. Naaalibadbaran ako sa'yo. Ikaw naman, Mare, lahat na lang napapansin mo Ultimo tawa ko, binibigyan mo ng kahulugan. Sa natutuwa nga ako na nandito ako sa inyo. Yun lang naman yun. Wala nang iba ron. Tama na nga kayong dalawa dyan. Hindi na kayo mga bata para umasta ng ganyan ha. Saka ikaw paring Mando, tapatin mo nga ako. May lihim ka bang pagtingin dito sa asawa ko ha? Naku pare, wala Pambihira ka naman. Saka bakit naman kita tatablayin kung pare kitang buo? Sa takot ko lang sa'yo, sa bagsik mo ba namang albularyo walang ganun pare ko no? Walang-wala talaga, maniwala ka. Sigurado ka paring Mando ha? Walang talo-talo? Oo nga Mare, promise. Wala akong gusto sa'yo. Kahit mamatay man ako ngayon, kung nagsisinungaling ako. Kita mo naman, diretso akong tumingin sa'yo kapag sumasagot ako. Hindi, wala akong gusto sa'yo, Mare. Mabuti naman kung ganun. At nagkakalinawan na tayo. Ayoko masira ang magandang sama natin, paring Mando. Matagal na tayong magkaibigan. Matapos naming makapag-agahan, sa gulat namin ay may 3 kagad na dumating sa bahay na pare-parehong nananakit din ang mga bewang nakapares ng kay paring Mando. Puro parang may scoliosis. Aba, tama ka nga Ricardo, mahal ko. Heto na nga. Nagdadatingan na mga nahipo ng mga aswang na nag-aanyong anino. Nako, kailangan magawan kagad natin ito ng paraan at baka may iba pang mga dumating. At hindi lang mga masasakit ang bewang ang nagsidatingan. Mismong ilang mga katulad naming albularyo ay binisita rin kami. Humihingi ng tulong sa amin kung paano ang gagawin pagkat may ilan din daw na nagpunta sa kanila na pare-parehong mga balakang ang problema. Para mas mapadaling maagapan ang sitwasyon, ay tinuruan ko sila ng mga dapat gawin at kung ano ang paunang lunas na kailangang gawin. Sinabihan ko silang kapag natapos kong maihanda ang kailangang langis na pantanggal ng hipo ng aswang, ay isa-isa ko na lang pupuntahan ang mga nagpakonsulta sa kanila. Ngunit nang ginagawa ko na ang langis na pangontra gamit ang mutsyakong pulang kristal, ay hindi ko akalaing matatagalan pala ang proseso. Yun kasi ang una kong pagtatangka na gumawa ng mga pangontrang langis sa tulong ng mutya. Kaya naman, bandang maggabi,
ay nabulabog ang baryo namin sa hiyawan ng mga tao na mga nahipuan ng aswang na nag-aanyong anino. Grabe, Ricardo, mahal ko. Kawawa naman ang mga kababaryo nating mga nalapa ng aswang. Kung bakit ba naman kasi hindi mo binilisang matapos ang paggawa ng pangontrang langis na may bisa ng mutya mong bato? Kasalanan mo to. Aba, hindi ko naman alam na matagal palang gawin, mahal ko. Kung alam ko lang, di sana pinapunta ko na silang lahat dito para maprotektahan sila. Saka hindi ko rin gusto nangyayaring ito. Hindi rin naman natin inaasahan. Tama nga naman ang kumpare ko, Mare. Wala na tayong magagawa sa nangyari na. Sa kahit papano, ay nagawa pa rin naman ni Ricardo ang pangontrang langis. Minsan lang siguro ito mangyayari. Sa susunod, ay hindi na makakaporma ang aswang na aninong yun. Kaysa naman, wala pa rin tayong naihandang pangontra, hindi ba? Ay nako. Pero kung sa bagay, palagay ko, ay baka ikaw pa rin ang masisi ng mga kababaryo natin. Dahil ikaw lang naman ang inaasahan nila. Dahil sa mga sinabi mo sa mga kapwa natin albularyo. Ako na magpapaliwanag sa kanila at hihingi ng pasensya. Maiintindihan naman siguro nila yon, na hindi pala ganong kabilis makagawa ng pangontrang langis. Napansin kong parang may kung anong iniisip si kumparing Mando ng sandaling yon habang pasalit-salit na napapatingin sa amin ni Ibes. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, kaya naman napatanong na ako. Ano sa palagay mo, paring Mando? Ano bang iniisip mo? Ha? Kuwan pare. Teka, ano nga ba? Alam ko na. Gamitin mo na sa akin ang nagawa mong pangontrang langis, pare. Bale, ako ang pruweba na mabisang nagawa mo. Tapos, ay baka may iba pang nahipo na naman ng mga aswang na anino na magpapatingin bukas. Tuloy, i-apply mo na rin sa kanila. Sa ganung paraan, pare, kapag nakita nilang mabisa, ay baka hindi ka na nila sisihin pa. Tama ka. Ganun nga ang gawin natin. Pagkatapos, sa susunod na gabi, ay mag-abang tayo. Kapag may sumalakay ulit, ay kailangan makahuli tayo ng kahit na isang aswang na anino. Gagamitin ko na ang mutyang bato ko para makahuli tayo. Yung bata pang aswang ang madaling hulihin. Kapag matanda na o magulang na, mahirap nang hulihin yun. Kaya mong manghuli ng aswang, mahal ko. May tiwala ako sa kapangyarihang taglay nitong batong mutya ko, Ibes. Hihilingin ko lang dito ay siguradong tuturuan ako nito ng paraan kung paano makahuli ng aswang na nasa anyong anino. Kaya humanda tayo mamayang gabi. Ikaw, kumparing Mando, baka may mga lubid ka sa bahay mo. Baka kailangan natin ng matitibay na lubid na gagawin nating silo para makahuli tayo sa susunod na gabi. Aba, meron ako, paring Ricardo. Tama-tama. May mga bagong lubid na ipinadala sa akin ng pinsang kong nagtatrabaho sa barko na kailan lang dumalaw at nangumusta sa akin. Nakainuman pa nga natin siya eh. Yung ba si Pinsan Diego, naalala mo? Oo nga pala, no. Sige, kunin mo at dalhin mo kagad dito bukas at gagawin pa nating parang lambat na isasabit sa puno. Teka pala, mahal ko. Kung manghuhuli ka ng aswang, abay, sinong gagamitin nating pain? Huwag mong sabihin ako. Napatingin kagad ako kay kumparing Mando. Ikaw, Mando, baka pwede kang maging pain. Ano? Ako? Abay, bakit ako, pare? Magagawa niyo akong ipain sa aswang? Pambihira naman. Hindi ka naman namin basta-basta ipapain sa aswang at hahayaan ka na lang, kumparing Mando. Siyempre, pag-iisipan nating maigi ang magandang paraan. Hindi rin talaga ako makakapayag na malapa ka. Ililigtas ka pa rin namin. Saka kaya ikaw ang naisip ko ay dahil mukhang katakam-takam ka sa aswang eh. Kaya ka nga nahipo, di ba? Saka alam kong magtitiwala ka sa amin. Kung ibang tao kasi ang gagamitin namin pain, mas malaki ang tsansang mabigo tayong makahuli ng aswang dahil sa mag-aalinlangan tayo. Kung si Ibes, abay hindi talaga pwede dahil sa amoy niya. Nakalimutan mo na bang isa rin siyang mabangis na albularyo? Amoy albularya siya. Matamang napaisip si Mando. Halatang tinitimbang ang mga bagay habang pasalit-salit ulit ng tingin sa amin ni Ibes.
mas matagal ang tingin na iniukol niya kay Ibes. O ano? Payag ka na ba, paring Mando? Sige na nga, pumapayag na ako. Pero sa isang kondisyon, pare. At ano namang kondisyon yon? Basta pare ha. Saka ko na lang sasabihin sa'yo. Hindi ko pa muna masabi sa ngayon basta, itong gagawin nyo kung pain ay may kapalit. Isang bagay na kayang-kaya nyo naman to pa rin. Teka nga, baka kung ano na naman yan ha. Siguraduhin mo lang na makatwiran niyang hihingin mong kapalit. Nako, kung ako magiging kapalit, ay maghulos dili ka, Mando. Hindi pwede yon. Ibang bagay na lang. Malabong ikaw, Mare. Nilinaw ko na sa inyo, di ba, na wala akong gusto sa'yo. Kaya bakit ikaw ang hihingin kong kapalit? Marami pang mas magandang bagay na pwede kong hilingin. Gusto ko lang kasing pag-isipang maigi kung alin ang pinakamainam. Kaya nasabi kong hindi ko muna masasabi sa ngayon. Hayaan niyo naman akong makapag-isip-isip munang mabuti, pambihira. Total buhay ko naman ang itataya natin Kung sa bagay, may punto ka. Basta, dapat ay makatwiran lang ang hihilingin mong kapalit at siguraduhin mong kaya naming ipagkaloob sa'yo. Kinabukasan nga, ay isinagawa na namin ang mga dapat gawin. Dinala na ni Mando ang rolyo ng lubid sa bahay namin. Si Ibis naman ang inutusan kong ihingi ako ng paumanhin sa mga kababaryo namin at tuloy nagpamudmud na rin siya ng nagawa kong bagong langis na pangontra sa mga aswang na nag-aanyong anino. Siya na rin ang nagpaliwanag sa ibang mga albularyo kung ano ang talagang nangyari, kung bakit natagalan ang paglalaan ko ng pangontra. Kami naman ni kumparing Mando ay inihanda ang lambat na panghuli ng aswang pagdating ng gabi. Isinabit namin ito sa isang puno, pero hindi malapit sa bahay namin. Sa halip ay sa likod bahay ni Mando. Doon kami mag-aabang mamayang gabi. Naghanda rin kami ng pagkukulungan ng mahuhuli naming aswang na gawa sa matibay na mga kahoy na para bang malaking hawla. Sa loob ng bahay ni Mando, doon kami gumawa at nagpupukpok para walang aswang na makakita sakaling may nagmamanman. At nang sumapit nga ang ikalawang gabi, ay nag-abang na kami ni kumparing Mando sa likod ng bahay niya. Siyempre, kasama rin namin ang asawa kong si Ibes. Hindi ko siya pwedeng iwanan sa bahay na mag-isa lang. Tulad ng inaasahan namin, ay may ilan pa ring mga aswang na umaaligid sa baryo. Pero mukhang wala na silang masalakay dahil nga nakapamudmud na kami ng langis pangontra na may bisa ng mutsyakong batong kristal. O paano, paring Mando? Kailangan ka na naming ipain ha? Nakahanda na ang lambat natin. Heto, hawak ko na rin ng lubid na ihilahin ko na lang. Lumabas ka na at magkunwaring iihi sa may puno. Heto ang botelya ng langis na pangontra. Huwag kang magpapahid ha. Ibulsa mo lang muna. Kapag sa tingin mo ay manganganib ka na, buksan mo lang yan at isaboy mo sa aswang. Kailangan ay doon ka sa tabi ng lambat na siguradong pepwestuhan ng aswang. At kapag nalambat na ang aswang, ay magmadali ka ng pahiran ng sarili mo ng langis at mabilis kang bumalik dito. Nakukuha mo ba, paring Mando? Oo, pare. Nakukuha ko. Kaya lang ano ba naman yan? Dinadaga ako, pare. Anak nang, huwag ka magpapadala sa kaba mo, Mando. Dapat relax ka lang at isipin mong kailangan magtagumpay tayo ngayong gabi. Tandaan mo, pare, malaking tulong kapag nakahuli tayo ng isang aswang na nag-aanyong anino. Siya ang magiging susi para matalo natin sila ng lubusan. Gagamitin natin siya at itutorture para malaman natin ang mga kahinaan nila at iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa kanila, pare. Sa sinabi kong yun, ay kumalma naman ang kabang nararamdaman ni Mando. Tuluyan na sana itong lalabas ng bahay para pumwesto sa tabi ng puno para umihi nang may maalala ko.
Teka, paring Mando. May nakalimutan pala akong mahalagang sabihin. Mangyaring kailangan nga pala kitang bendisyonan ng usok nitong mutsakong pulang kristal para makuha ko ang hudyat kung may palapit na sa'yo na anino na aswang. At kung kailangan ko ng hilain ng lambat, nakita mo naman, madilim sa bandang pepwestuhan mo. Saglit lang akong umusal ng kailangan kong orasyon para magpalabas ng manipis na pulang usok mula sa mutyang batong kristal. Kumuha ako ng konting usok at inihipo yun sa ulo ni Mando. Saglit pang nagkulay pula ang mata ni Mando, senyales na umepekto na sa kanya ang bendisyon. Matapos yun, ay tuluyan ng lumayo si Mando at pumwesto sa may puno. Wala pang ilang minutong nakatayo roon si Mando, ay napansin kong bagya ng umiilaw ang hawak kong mutyang bato. Hudyat na may papalapit ng anino kay Mando. At nang lumiwanag ang ilaw nito, ay mabilis ko nang hinila ang lubid. Agad kaming nakarinig ng malakas na atungal, kasunod ng pagsigaw ni kumparing Mando. Anak nag! Ayun ang aswang! Tulong para Ricardo! Ang langis ka pala! Kailangan ko ng tumakbo! Bumalik ka na kagad dito, paring Mando. Bilisan mo! Diyan ka lang muna pala, paring Mando. Pagtutulungan pala natin tanggalin ang pagkakasabit ng lambat at pagtulungan natin hilain. Nandyan na ako, saglit lang. Patuloy sa pag-atungal ang nahuli naming aswang, at para hindi na ito makatawag ng pansin ng iba pang mga aswang, ang ginawa ko ay pinagana ko ang mutyang bato ayon na rin sa inuutos nito sa akin na kagad gawin. Matapos naming matanggal sa pagkakasabit ang lambat at bumagsak ang nahuling aswang, na laman nito ay nagpalabas na ako ng manipis na pulang usok. Kumuha ng ilan nito at inihipo sa nagpupumiglas na aswang. Pakawalan niyo ako! Kung hindi, ay magbabayad kayo! Kaya makumpin! Kaagad nawalan ng malay ang aswang at tumahimik. Hindi na nito naituloy ang sinasabi. Doon na namin ito sinamantalang pinagtulungang hilain ni kumparing Mando papasok sa bahay niya. Bilisan natin, paring Mando. Narinig ko ang maraming paparating na mga kaluskos. Ihanda mo na rin ang bigay ko sa iyong botelya ng panguntang langis. Nakapagpahid na rin ako ng langis, paring Ricardo. Diyos ko, kinakabahan talaga ako. Bilisan pa natin lalo at baka maabutan tayo narito pa sa labas. At nang malapit na kami sa likurang pintuan ng bahay ni paring Mando, ay saka naman biglang may sumulpot na napakaitim na anino sa unahan namin. Humarang pa talaga sa daraanan namin. Diyos ko, ano nilalagyan, paring Ricardo? Napakaitim na anino. Anino ng aswang yan, paring Mando. Alerto ka. Ihanda mo, pare, ang panguntang langis. Hindi yan lubusang makakalapit sa atin. Maniwala ka. Biglang nagpalit sa totoo nitong anyo ang aswang. Napakapangit nito at sobrang nakakatakot ang anyo. Malagabunan dahil maputi ang parang alambreng buhok. Napakaputla rin ng mga mata nitong galit na galit kung makatitig. Mahahaba at matatalas ang itim nitong mga kuko at maskulado ang mapulang pangangatawan. Base sa paraan nito ng pagkakatitig sa amin ni paring Mando, ay halatang hindi ito takot lapitan kami. Kahit pa may pahid kami ng pangontrang langis, kumukunot-kunot lang ang ilong nito dahil sa amoy ng langis. Nang sa wakas ay susugurin na sana kami nito, habang sumisingasing ng sobrang bangis, ay bigla naman itong nanginig at umusok ang likuran na hindi namin maintindihan. Kasunod nito ay mabilis itong kumaripas ng takbo at tumakas. Kaya pala, sinabuyan na pala ito ni Ibes ng pangontrang langis na noon ay binuksan na pala ang likurang pinto ng bahay ni paring Mando. Dali na, mahal ko. Mando, pumasok na kayo. Bilisan nyo at narinig ko na ang papalapit na mga kaluskos. Baka mamaya may paparating pang ibang aswang.
At nagmamadali na nga kaming pumasok sa loob ng bahay kasama ang nahuli naming aswang. Mabilis na muling isinara at tinarangkahan ni Ibes ang pinto. Pagkatapos, Ay nako, mabuti na lang. Iniligtas mo kami, Mare. Akala ko talaga mapapalaban na kami ni Ricardo sa aswang na yun eh. Tignan nyo, nanginginig talaga ba ang kamay ko? Oh. Nakakatakot pala ang itsura ng mga aswang. palagay ko, ay aswang yun na mataas ang ranggo. Kapareho nun itong nahuli natin. Tignan nyo, maputi rin ang buhok at mapula ang balat. Hindi ganito ang itsura ng karaniwang aswang. Sandali lang, ilabas natin sa lambat at gapusin natin sa kamay at paa. Mando, ikulong na natin bago pa muling bumalik ang malay. Napansin kong habang ikinukulong namin ang aswang, ay napatitig sa mukha nito si Mando. Marahil ay napansin din itong kahit nasaan yung aswang pa rin ito, ay hindi pa rin makakailang gwapo ito. Maliban pa rito, ay makisig ito at bata pa. Huy pare, aba, bakit ka ganyan makatitig sa aswang na to? Huwag mong sabihing napapahanga ka sa itsura ng aswang na ito. Bakit? Talaga namang gwapo at makisig ang aswang na to. Naisip ko lang na malamang ay hindi hahayaan ng ibang aswang na hindi ito iligtas sa pagkakahuli natin. Sigurado akong babalikan tayo at gagawin nila ang lahat para lang mabawi siya sa gabi ring to. Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi na mataas ang ranggo nito? Kaya nga tama lang na tinadtad natin ng mga pangontra itong mga dingding ng bahay mo. Subukan lang nila kung makapasok pa sila rito. Sigurado kong hindi na nila tatangkain pa. At pagkasalita ko pa lang ay nagulat pa kami nang biglang kalampagin ng nagdatingan na palang mga aswang sa labas ang mga dingding ng bahay ni kumparing Mando. Kaya lang, bawat kalampag nila ay naririnig namin ang kanilang pag-atungal na parabang nangingisay sa labis na sakit. Umuusok pa ang mga dingding, senyales na umiepekto sa kanila ang bisa ng mga pangontra. Nagpatuloy pa ang pagtatangka nilang sirain ang dingding, pero di nagtagal ay napagod din sila. Unti-unting tumahimik ang paligid matapos nilang umatungal ng pagsuko. Kita mo na pare, di sumuko rin sila. Talagang malalapnos ang mga katawan nila kung hindi pa sila tumigil. Sa ngayon lang yan. Pero sigurado akong hindi pa rin sila susuko ng ganyan-ganyan lang. At kung may mangyaring masama sa binata payatang aswang na to, ay malamang na maghihiganti sila pare. Wala akong pakialam kung magiganti sila. Paghahandaan naman natin sila eh. Ngayon pa na may nahuli na tayo, malalaman na rin natin ang kanilang pinakakahinaan. Sa tulong ng mutsyakong pulang kristal ay makakagawa tayo ng lahat ng mga paraan kung paano sila pupuksain. Ganun pala kalakas yung mutya mo pare. Sa bagay, ay isa ka palang mabagsik na albularyo. Kapag pinagsama nga naman, ay magiging posible lahat. Sana lang ay wala pang makahadlang sa mga plano natin pare. Kaya nga dapat ay tulong-tulong lahat tayo para wala ng mga aswang ang kahit kailan ay mangas na sumalakay ulit dito sa baryo natin. O siya pare, paano pala ang gagawin natin sa aswang na to? Babantayan natin siya maigi buong magdamag. Hindi siya dapat makatakas ngayong gabi. Bukas na natin sisimulan ang pag-torture sa kanya para sabihin sa atin ang kanilang kahinaan at kung saan sila nagkukuta. Salitan tayo sa pagbabantay para lahat tayo ay magkaroon ng tulog. Sige pare, kahit ako nasa bandang pang madaling araw magbantay. At gano'n na nga ang nangyari. Salitan kami sa pagbabantay. Si Ibes ang naunang nagbantay. Ako ang sumunod at si Mando naman ang sa madaling araw at panghuling pagbabantay. Ngunit bago namin sinimulan ang palitang pagbabantay, ay muli kong pinatulog ang aswang sa pamamagitan ng mutsyakong bato para walang gaanong alalahanin si Ibes.
Kapag ako na ang bantay, ay saka lang ulit gigisingin para pati unang pagtatanungin. Kapag si Mando na, ay patutulugin ko ulit. Naging matagumpay naman ang unang pagbabantay ni Ibes. Nang oras ko na, ay ginising niya ako. Ngayon ay pagkakataon ko nang makausap ang binatang aswang. Ginising ko ito gamit ang mutya kong bato. Pakawalan mo ako rito, tanda! Hindi mo ba alam kung sino ako? Malalagot kasama kong pinuno sa paghuli mo sa akin! Kung ganun pala, ama mo ang pinuno ng mga aswang. O bakit? Ako si Ran. At anak lang naman ako ni Ofre Toredo, ang pinakamabagsik na aswang at pinuno ng aming angkan. Pakawalan mo ako rito kung ayaw mong paggigantihan ka ng ama ko. O kung gusto mo, ay gumawa tayo ng kasunduan at hindi namin gagalawin ang buong angkan mo. Ako pala ang hindi mo kilala eh. Ako lang naman si Ricardo, ang pinakamabagsik na albularyo rito sa Barrio Carbal. Pinakamabagsik na albularyo? Bakit? Ano bang ipinagmamalaki mong kapangyarihan bilang albularyo? Sa palagay mo, bakit napakadali ka lang namin nahuli? Hindi pala ako makapangyarihang albularyo. Pero tulad ng sinabi mo, pwede nga naman akong makipagkasundo sa'yo. Gusto mo talagang pakawalan kita? Pakawalan mo ako rito, tanda! Pakawalan mo ako! Makakawalan kita. Pero, sa isang kondisyon. Anong kondisyon yon? Simple lang. Sabihin mo sa akin kung saan kayo nagkukuta at kung ano ang pinakakahinaan yung mga aswang. Kapag sinabi mo sa akin, ngayong gabi rin, pakakawalan kita. Pero kapag hindi mo sinabi, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Natigilan ang binatang aswang at nag-isip ng malalim. Habang nag-iisip ito, ay palihim kong pinagana ang mutya kong bato na hawak ko sa likuran ko. Napapagana ko rin ito kahit sa pamamagitan lang ng tahimik na pag-usal ng orasyon sa isip. May gusto kong siguraduhin sa bawat isasagot ng aswang. Sa pamamagitan nito ay malalaman ko kung nagsasabi ng totoo ang aswang o hindi. Sa pamamagitan din ng kahit na anong isagot nito ay matutuntun din nito ang totoong sagot. Ano? Gusto mo ba talagang makalaya o hindi? Siya nga pala, gusto kong sabihin sa'yo na mainipin akong tao. Kung babagal-bagal ka mag-isip, ay babawiin ko na ang pakikipagkasunduan. Sige, ito ang pinakakahinaan namin. Pinakamahina kami sa unang paglitaw ng bagong buwan. Ang kuta naman namin ay sa dulong hilagang kanluran ng kagubatan. Ayan, nasabi ko na sa iyo ang kalimliman namin. Kaya pakawalan mo na ako. Talaga lang ha? Pues, madali naman akong maniwala eh. Sinabi mo eh. At madali lang din akong kasundo. O siya, pumikit ka bago kita pakawalan. Siguraduhin mong pikit na pikit ka. At pumikit naman ang utu-utong aswang. Pero ang ginawa ko ay pinatulog ko na lang ulit ito gamit ang mutya kong bato. Ayon sa mutya ko, ang sagot daw ng aswang ay kabaligtaran. Pero kung paanong kabaligtaran ay kinabukasan namin pag-iisipang alamin at pag-uusapan ni Naives at kumparing Mando. Bago ko naman gisingin si kumparing Mando para sa panghuling palit ng pagbabantay namin, ay may ginawa pa ako sa aswang sa tulong ng mutya kong bato. Kahit kay Mando ay may ginawa ako, yun ay para makasigurado ko. Pare Mando, gising na. Pare, ikaw na magbabantay. Ako na pala. Bakit parang ang bilis naman, pare? Pero, oo nga pala. Ako na pala magbabantay.
Bakit parang natutuwa ka pa? Bantayan mo maigi ang aswang, ha? Hindi dapat makawala yan. Dahil bukas na bukas din, ay itutorture pa natin yan para mas marami pa tayong makuwang impormasyon tungkol sa ang kanila. Saka pare, itong tandaan mo, ha? Wag na wag kang makikipag-usap sa aswang na yan. Tuso ang mga aswang, pare. Wag kang magpapauto. O siya pare, matulog ka na. Ako nang bahala sa aswang na yan. Natulog na ako pagkatapos na pumwesto si paring Mando malapit sa pinagkukulungan ng aswang. Pagsapit ng umaga ay binulabog ni Mando ang tulog namin ni Ives. Ricardo! Pare! Ives! Ricardo, gumising kayo! Ang aswang! Ano ka mo? Bakit ano nangyari, Mando? Bakit ang aswang? Hay nako, nasaan ang aswang sa kulungan, Mando? Bakit bukas at walang laman ang kulungan? Ricardo, tignan mo. Walang laman ang kulungan. Ay, nakatakas ang aswang kanina eh, bago magbukan liwayway. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Basta parang nawala na lang ako sa sarili ko habang nagbabantay. Tapos, pagtingin ko sa kulungan, ay bukas na at wala nang aswang. Diyos ko naman, paring Mando. Kay hirap nating hinuli ang aswang na yung kagabi. Tapos hinayaan mo pang makatakas. Paano bang nawala ka sa sarili mo? Ikaw na nga ang pinakamahaba ang naitulog bago nagbantay tapos ganyan pa. Hay naku ka talaga. Pasensya naman. Pero talagang parang nawala ako sa sarili ko kanina nagbabantay ako eh. Ewan ko ba? Para bang hinipnotis mo ako ng binatang aswang na yun. Noon ay nasaan yung tao na siya at wala saan yung aswang niya. Habang nagpapaliwanag si paring Mando, ay inuobserbahan ko siya. Parang may kakaiba sa mga mata niya. Naisip ko ang batong mutya. Kinapa ko ito. Sakto, nararamdaman kong parang umiinit ito. Ibig sabihin ay may kakaibang nangyari. Wala ka bang kakaibang nararamdaman sa sarili mo, ha, paring Mando? Wala naman, pare. Bakit mo na itanong? Wala. O siya, hayaan nyo na ang aswang na yun. Nalaman ko na rin naman kung saan sila nagkukuta at kung ano ang talagang kahinaan nila. Nakausap ko ang aswang na yun. Naran pala ang pangalan at anak siya mismo ng pinuno ng mga aswang. Ano ka mo? Anak siya ng pinuno ng mga aswang? Mas dapat pala na hindi natin yung pinatakas. Ay nako, mabuti na lang pala at walang ginawa sa atin yun bago tumakas. Pero bakit nga kaya walang ginawa sa atin yun? Mabuti pa, ay mamaya na natin pag-usapan yan, mahal ko. Tara na munang umuwi at mag-agahan. Mando, aalis na kami ng kumari mo. Sa bahay na lang kami mag-aagahan. At may i-check pa ako sa kwarto namin. Sige, kayong bahala. Baka puntahan ko na lang kayo mamaya. Saka pasensya na ulit sa nangyari ha. Hindi ko naman talaga akalain na ganun ang mangyayari. Hindi ko sinasadyang patakasin ang aswang na yun. Nang makauwi na kami ni Ives, ay inilabas ko kagad ang mutyakong bato sa bulsa ko at kinonsulta ito kung ano ang talagang naganap nung nagdaang gabi at kung paano nakatakas ang aswang. Nang parang bigla kong inantok, ay nagpaalam kagad ako kay Ives na iidlip lang ako saglit sa kwarto namin. Aba, kakagising nga lang natin inaantok ka na naman. Basta inaantok ako, Ives. Kinukonsulta ko tong mutyang bato ko tungkol sa totoong nangyari kagabi. Parang gustong ipakita sa akin sa pamamagitan ng panaginip. Kaya bahala ka na muna na maganda ng agahan natin at saglit lang ito. Iidlip lang ako sa kwarto natin. Hindi ako pwedeng magambala ha. Nang nasa kwarto na ako at nakahiga na sa katre namin, ay dinalaw na nga kagad ako ng isang panaginip. Nakita ko si paring Mando habang nagbabantay sa nakakulong na aswang. Natunghayan ko ang kanilang pag-uusap. Una, ay pinilit palang gisingin ni paring Mando ang aswang sa pamamagitan ng pagtapik sa ulo nito gamit ang isang patpat. Hoy! Hoy, gwapong aswang, gising! Ang cute mo talaga, kahit aswang ka.
Sino ka? At nasa ng isang lalaki kanina na nakausap ko? Ikaw rin ba yun? Hindi. Si Ricardo yun, kumpare ko. Ako naman si Mando. Bakit ang gwapo mo kahit isa kang aswang? Pwede ko bang makita ang totoo mong itsura na hindi ka aswang? Siya nga pala, Mando ang pangalan ko. Ikaw, ano bang pangalan mo? Sandaling nagduda ang aswang sa utos ni Mando na magpalit ito sa totoong anyo. Pero palihim na napangisi na para bang may kung anong naisip. Ran ang pangalan ko. Nagagwapuhan ka ba talaga sa akin? Type mo ko, no? Kung oo, mapagbibigyan mo ba ako, ha? Anong ibig mo sabihin na mapagbibigyan kita? Alam mo, pwede naman kitang pakawalan ngayong gabi. Pero sa isang kondisyon. Talaga? Papakawalan mo ako? Pero, anong kondisyon yun? Alam mo, huwag ka maingay, ha? Matagal na akong may gusto sa kumpare ko si Ricardo, eh. Kaya lang, ay hindi ako makaporma-porma sa kanya. Dahil sa asawa niya si Bes. Noon ko pa siya gusto matikman, eh. Ang kaso, hindi ako makatsyempo. Oo, may pagkapusong babae ako. Pero, lalaki pa rin naman ako. Kaya ang gusto ko sana, mawala si Ibis sa buhay ni Ricardo. Pero takot naman akong patayin siya sa sarili kong mga kamay. Ang gusto ko ay kusang may mangyaring masama sa kanya. Nang sa ganun ay masosolo ko na si Ricardo, my loves. Nakita ko sa panaginip kong yun. Napatakip ng bibig ang aswang na hindi makapaniwala sa natuklasang lihim palang pagkatao na kumpare kong binabai pala. Anak nang, kung alam ko lang, ay hindi ko na sana pinagkakatiwalaan ang Mando na yon at mukhang may balak pa palang masama sa asawa ko. Alam ko na kung anong gusto mong mangyari. Pwede naman kitang tulungan sa gusto mong mangyari sa asawa ng kumpare mo. Akong bahala. Sakala mo ba? Pareho tayo. Sa unang kita ko pa lang sa'yo ngayon, ay gusto rin kita. Pwede kang sumama sa akin at magpayanggaw at magsasama tayo. Sa ganung paraan, ay palagi mo nang matitikman ang kagapuhan ko. Napansin kong habang nagsasalita ang aswang, ay para bang umiilaw-ilaw ang mamula-mula nitong mga mata. Napansin ko ring nahihipnotismo na noon si Mando. May kakayahan palang manghipnotismo ang aswang na yon. Talaga? Diyos ko, gusto ko yan. Mabuti na lang pala at ikaw ang nahuli namin. Kung iba siguro, ay hindi ko mararanasan ng ganitong pagkakataon. Pero ano kaya kung lapain ko na lang ang dalawang mag-asawa na kasama mo para wala ka ng problema? Tutal, ay mukhang hindi naman masusuklian ni Ricardo ang pagtingin mo sa kanya. Saka, mukhang mababagsik silang mga albularyo. Kung malala pa ako sila, ay mawawala na ang angkan namin ng matinik na kakontra. Ay naku, wag. Mahal ko pa rin ang kumpare ko. Huwag mo lang silang sasaktan at papalayain naman kita ngayon matapos na may mangyari sa atin. Saka pwede mo akong gamitin sa kahit na anong plano mo sa baryo namin. Basta, wag na wag mo lang gagalawin ng kumpare ko si Ricardo. Walang problema riyan. Masusunod. Halika na rito sa kulungan ko. Yayanggawin na kita at ipapatikim ko sa iyo ang gusto mong matikman. Sa panaginip na yon, ay mariin kong ipinikit ang mga mata ko para lang hindi ko makita ang karumal-dumal nilang ginawa. At parang sinadya naman ng mutsyakong bato, natakpan talaga ang mga mata ko. Matapos namang may mangyari sa kanila, ay pinatakas na nga ni Mando ang aswang na noon ay nasa anyo na nitong tao. Pero bago ito tuluyang umalis, ay may ginawa pa ito sa amin ni Ives na hindi napansin ni Mando. Nilawayan nito ang isang kamay nito at idinikit sa liig namin. Pero
Pagdating sa akin ay hindi ito nagtagumpay dahil parang tinapik ng puwersa ng batong mutya ko ang kamay nito at napaso. Maging si Mando ay hinipo nito sa leeg habang ginagawan ito ng paalam na halik. Hanggang sa susunod nating pagkikita, mahal kong Mando. Simula ngayon ay magiging aswang ka na rin at tulad ng sinabi mo ay magiging kasangkapan kita para ipalaganap ng hindi namamalayan ang lahi naming mga aswang. Pumitik pa sa ere ang aswang na yon nang makalayo na. Si Mando naman ay saka parang naimasmasan at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ang loko ay parang kinilig pa nang may mapagtanto. Ay, sa wakas! Nadiligan na rin ako. Piling ko ay si Mando na tikman ko. Doon natapos ang panaginip ko. Kaagad na akong pinabangon ng mutya kong bato. Naramdaman ko na naman ang kakaibang pag-init nito. Ibig sabihin ay may panganib na naman sa paligid. Pagbangon ko ay pupuntahan ko na sana si Ibes dahil naalala ko ang ginawa sa kanya ng aswang. Pero paglabas ko pa lang ay narinig ko na kagad ang kadudadudang ungol niya sa kusina. Ricardo! Tulong! Tulungan mo ako! Ricardo! Ibes! Ibes, anong nangyayari sa'yo? Ang leeg ko, Ricardo. Umiinit. Nahihilo ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Tawasin mo kaya ako. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Dali-dali kong binuhat si Ibes at dinala sa kwarto namin. Pinahiga ko siya sa katre. Sumunod ay pinahiran ko kagad ang leeg niya ng herbal na langis na pangontra sa laway ng aswang. Pero parang hindi tumatalab. Kaya naman ay yung bagong langis na pangontra na ang ginamit ko. Kahit papano ay medyo umayos naman ang lagay niya. Kaya lang ay parang lalong nawawala naman siya sa sarili at paungul-ungul na lang. Hindi ko na rin siya makausap pagkatapos nun. Bigla na lang siyang umidlip at parang nalalanta. Buwisit na aswang at Mando na yon. Hindi ko akalaing mangyayari to kay Ibes. Wes, malalagot ka sa akin, Mando. At ang aswang naman na yon, papatayin ko siya. Huwag ka mag-alala, Ibes. Ipaghihiganti ko't sinapit mong ito sa angka ng mga aswang na yon. Humanda sila sa akin. Nang araw na yon, ay may ganap pang bumalik sa bahay si Mando sa kabila ng atraso nito. At dahil nasa impluwensya pa ako ng matinding emosyon dahil sa sinapit ni Ibes, ay galit ko siyang sinunggaban nang makapasok sa bahay namin. Ikaw na, Mando ka! Halika nga rito! Tignan mo nangyari sa asawa ko! Dahil sa kabaklaan mong hayop ka! Ha? Teka, anong pinagsasasabi mong kabaklaan? Paring Ricardo naman! Huwag mo akong matawag-tawag na pare. Alam ko na ngayon kung anong malansang tinatago ng pagkatao mo. Alam ko na rin kung anong ginawa niyo ng binatang aswang at kung bakit siya nakatakas. Dahil dyan, sa maalingasaw na kabaklaan mo. Teka, hindi ko alam yung pinagsasasabi mo, pare. Wala kang preba. Huwag ka na magkaila. Nagkakandabulol-bulol ka na. Ipinakita sa akin ng batong mutya ko lahat ang nangyari sa pagitan ninyo ng aswang kagabi. Alam ko na rin may pagtingin ka pala sa aking hayop ka. Kung hindi dahil dyan, sa kaberdian ng dugo mo, ay hindi sana sasamantalin ng tusong aswang na yon ang kahinaan mo. At hindi sana niya mapapahiran ng laway niya si Ibes na hindi mo napansin. Patawad, pare. Hindi ko naman alam na ipapakita pala sa'yo ng mutya mo yun. Anong patawad? Makakatikim ka muna ng mga kamao kong bakla ka! Hindi ko na napigilang saktan si Mando. Pero hindi naman ito ng laban at todo lang ng salag sa bawat suntok ko. Pero may nakalusot na 2 suntok sa magkabilaan niyang mata. Sige lang, Ricardo. Bugbugin mo ako. Oo, nakasalanan ko. Patayin mo na ako.
Total naman, ay nalaman mo na ang totoo kong pagkatao. Patayin mo ako! Talaga mapapatay kitang hayop ka. Dahil sa kabaklaan mo, pati si Ives ay nadamay. Sige, bugbugin mo pa ako, Ricardo. Hindi ako gaganti sa'yo. Kung yan ang makapagpapahupa sa galit mo sa akin, ay para mapatawad mo ako, gawin mo. Saktan mo ako, bugbugin mo ako hanggang gusto mo. Natigilan naman ako nang mapagtanto kong nasobrahan na ang pagbubugbog ko kay Mando. Pero hindi pa rin humuhupa ang galit ko. Hindi. Mapapatawad lang kita kung gagawa ka ng paraan para gumaling ang asawa ko at tutulungan mo kung makapagiganti sa angkan ng mga aswang na pinatakas mong hayop ka. Ipinapangako ko. Gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako, Ricardo. At sana ay tanggapin mo pa rin ako. Kahit ganito ako. May tamang panahon para sa pagtanggap, Mando. Pero hindi muna ngayon. Ayokong may pagtingin ka sa akin. Dapat ay bilang kumpare lang ang tingin mo sa akin. Pangako, hanggang doon na lang ang magiging pagtingin ko sa'yo. Pero hindi ko na muna sinagot si Mando. Saglit akong pumunta ng kusina at may kinuha. May naalala kasi ako tungkol kay Mando. Pagbalik ko ay dinampot ko kagad siya mula sa pagkakahandusay niya sa sahig. Ano gagawin mo sa akin, Ricardo? Bakit may hawak kang lobin? Pansamantala lang ito, Mando. Nalaman ko sa panaginip ko na ipinakita sa akin ng mutya ko na nayanggaw ka ng aswang na yon at balak kang gamitin para sa maitim nitong mga plano. Para rin sa ito, Mando, itatali lang muna kita pansamantala at kukontrain ko muna ang ikinarga niya sa'yo sa pamamagitan nitong mutya ko. Kailangan mabaligtad kita. Sige, Ricardo, pumapayag ako. Gawin mo ang nararapat. Sa pamamagitan man lang nito makabawi ako sa naging pagkakasala ko. Itinali ko si Mando sa isang haliging poste ng bahay namin, malapit sa kwarto namin ni Ives. Pinagana ko ang batong mutya ko sa kanya. Inalam ko kung paano ang paggana sa kanya ng laway ng aswang para alam ko kung ano ang gagawin ko kay Ives. Ang laway pala ng aswang na yon ay ipinaid sa inyong dalawa ni Ives. Ang silbi pala nun ay gawin kayong wala sa sarili sa pagsapit ng gabi. At siya ang mag-uutos sa inyo kung ano ang mga gagawin ninyo. Gagamitin nga talaga niya kayong kasangkapan sa pag-aasik ng lagim dito sa baryo. Ibig sabihin ay parang yayang gawin na rin niya si Ives. Pero hindi ako makakapayag na mangyari yun. Anong gagawin mo, pare? Bakit hindi mo tanungin dyan sa mutya mo? Maghintay ka lang. Alam ko ang ginagawa ko. Muli kong pinagana ang mutya ko at itinanong doon kung ano ang dapat gawin para hindi magtuloy-tuloy ang pagkayanggaw kay Ives. Alam ko lang gagawin, Mando. Kailangan ko ring talian si Ives bago sumapit ang takip silim. Hindi siya pwedeng lumabas at makatikim ng dugo ng tao. Dahil kapag nangyari yon, tuluyan na siya magiging aswang. Ikaw ay direkta kang niyanggaw ng aswang. Kaya di mo na kailangan manlapa pa ng tao ngayong paparating ng gabi. Pero ikaw raw ang makatutulong para maibalik sa dati si Ives. Ano naman ang maitutulong ko, pare? Sabihin mo sa akin at gagawin ko. May kailangan paganahin sa iyo, mutya ko. Babaligtarin sa iyo ang epekto ng laway ng aswang. Tapos ay magkukunwari kang sunod-sunuran pa rin sa kanya. Kailangan akayin mo ulit siya sa bahay mo para may mangyari sa inyo. Hikayatin mo siyang pupunta ulit sa loob ng kulungan niya dati. Doon dapat may mangyari sa inyong dalawa. Pagkatapos, ikukulong mo siya ron. Kakargaan kita ng usok ng mutya ko. Tapos, ay ipapahid mo sa leg niya para siya naman ang maging sunod-sunuran sa'yo. Kapag umepekto na sa kanya, ibig sabihin, ay mababaliktad na rin ang epekto ng laway niya. Doon na natin siya kukuhanan ng laway niya. At yun ang ipapahid natin kay Ives para gumaling siya. Ikaw rin, kailangan mong magpakagat ulit sa kanya para mabaliktad din
ang pagkakayanggaw sa'yo. Sige, sige. Maganda yan, pare. Pero paano? Kung natunugan niyang wala na palang epekto sa akin ang laway niya, anong gagawin ko? Hindi niya yung matutunugan dahil sisiguraduhin ng mutya ko na parang wala pa rin nangyari sa'yo. Paano pala kung... wala pala. Sige, gawin mo na sa akin kung ano ang kailangan. Kung iniisip mong totoong may gusto sa'yo si Ran, nagkakamali ka. Ginagamit ka lang niya, pero pagkatapos kanyang magamit, ididispatcha ka rin niya. Duso mga aswang, tandaan mo. Kaya kung may nabuo ka mang pagtingin sa kanya dahil sa nangyari sa inyo, kalimutan mo na yun, Mando. Ang tutukan mo ngayon ay kung paano mo matutulungan si Ibes. Kung mabibigo ka, tuluyan na kayo magiging aswang at magiging salot kayo rito sa baryo. Gusto mo bang nang dahil sa'yo ay lalo pa mapahamak ang buong baryo? Siyempre hindi. Isa pa, ay gusto kong mata mo, ang kapatawaran mo. Di naman pala eh. Kaya makinig ka sa akin mabuti. Ganito, kapag nagtagumpay tayo, mananatili tayo magkumpare at hahayaan kong may pagtingin ka pa rin sa akin. Kaya lang, ay huwag mong aasahang suklian ko yun. Susuportahan ko na lang ng patago ang pagkatao mo at hindi ko ipagsasabi kahit kanino sa baryo. Ayos ba yun sa'yo? Sa sinabi kong yun, ay maluwang na napangiti si Mando. Ayos na ayos, paring Ricardo. Ngayon pa lang, ay sobra-sobra na ang pasasalamat ko sa'yo. Huwag ka muna magpasalamat sa akin. Saka na, kapag nagtagumpay na tayo sa pag-iiganti ko sa angka ng mga aswang na Ran na yun. At para hindi ka na mahirapan nakalimutan siya, ako na ang bahalang iligpit siya. Nakita ko na medyo nalungkot doon si Mando, pero nababasa ko sa mga mata niya na gusto talaga niyang ituwid ang lahat-lahat, pati ang kanyang sarili. Handa siyang isakripisyo ang sariling kaligayahan para sa aming pinagsamahan, para kay Ibes at para na rin sa kapakanan ng buong baryo. Sige, Ricardo. Isagawa na natin ang kailangan. Kailangan natin kumilos na maaga at baka lumala ang kalagayan ni Maring Ibes. Isa pa, ay baka maunahan tayo ng Ran na yun. Isinagawa na nga namin ang dapat gawin sa pamamagitan ng batong mutyakong pula. Nagsagawa ako ng ritual at umusal ng orasyon. Nagpalabas ako ng manipis na pulang usok mula sa batong mutya. Kumuha ng kaunti nito at inihaplos sa noo ni Mando. Biglang nanginig ang kanyang buong katawan na para bang kinukumbulsyon. Medyo tumirik pa ang kanyang mga mata. Bagyaring umusok ang kanyang buong katawan, lalo na ang bandang leg niya. Senyales na binabaligtad na nga ang epekto sa kanya ng laway ng aswang na si Ran. Matapos yun, ay bigla siyang nanlambot at nawalan ng malay. Hindi kagad bumalik ang malay ni Mando. Sadyang matagal raw ang proseso ayon sa mutya ko. Inabot pa nga ng bandang hapon na bago siya muling nagkamalay. Sakto naman at may panahon pa para pag-usapan namin ang mga kailangan naming gawin at ihanda sa pagsapit ng gabi. Ngayon ay nabaligtad na ang epekto sa'yo ng laway ni Ran. Ngunit kailangan mo magpanggap. Sa ginawa ng mutya sa'yo, ay masasagap pa rin naman ng katawan mo ang pagkontrol na gagawin ni Ran sa'yo. Umayon ka lang, pero basang tama pa rin ang gawin mo. Tapatan mo ang katusuhan niya. Paano naman ang pagiging yanggaw ko? Natanggal na rin ba yun? Hindi pa yun tuluyang natatanggal sa'yo. Pero sa tulong ng ginawa sa'yo ng mutya ko, ay mapipigilan mo ito. O kung kailangan, pwede mong gamitin ang pagiging yanggaw mo o mag-anyong aswang ka. Pero, pipigilan ka manlapa ng tao. Kaya lang, ay iwasan mong makita ka ng mga kababaryo natin. At baka mamaya saktan ka nila. Kung tungkol naman sa mga pangontrang langis, ay di ka tatablan ng mga ito. O paano? Alam mo na mga dapat gawin, ha? Humanda na tayo sa pagdating ng takip silim. Hanggang sa dumating na nga ang takip silim. Eto na, Ricardo.
Nararamdaman ko na ang pagkontrol ni Ran sa katawan at isip ko. Parang may bumubulong sa akin. Kailangan daw namin magkita ngayon at mag-aasik daw kami ng lagim sa baryo. Naku, mukhang kailangan mo ring balaan ng mga kababaryo natin. Ricardo, anong gagawin ko? Kasabay nito ay biglang umungul-ungol naman si Ives na naroon sa aming kwarto. Dali-dali namin siyang pinuntahan ni Mando. Nadatnan namin siyang pinipilit bumangon at kalagin ang kanyang mga gapos. Napansin naming medyo kulay pula ang kanyang mga mata. Si Mando rin naman noon ay ganoon na rin ang kulay ng mata. Ibig sabihin ay pareho at sabay silang kinukontrol ng aswang na si Ran. Paano yan, Ricardo? Pinagmamadali na kami ni Ran. Kailangan ko na lumabas para katagpuin siya. Ako nang bahalang magdaylan kung bakit hindi makakarating si Ives sa isinaad niyang tagpuan namin. Saan ba ang tagpuan ninyo? Sa gubat daw. Sa parting may punong balete. Pero huwag kang sasama o susunod, Ricardo. Nararamdaman kong marami siyang kasamang ibang aswang doon. Sige, saka hindi talaga ako susunod at baka mabulilyaso pa ang balak mong dalhin siya sa bahay mo. Saka na ako lulusob sa kuta nila kapag nahuli na natin si Ran at kapag napagaling ko na si Ives. Saka na lang natin sila lilipuling lahat. Humanda talaga sila sa akin dahil sa pagkanti nila sa asawa ko. Sige, lalabas na ako, Mando. Magkita na lang ulit tayo kapag naisagawa ko ng plano. Teka, Mando. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Oo, nagtitiwala pa ako sa'yo. Pero ano man ang gawin mo ngayong gabi, malalaman ko rin yan sa tulong ng mutya kong bato na ikinarga ko sa iyong usok. Wag na wag mong hahayaang tuluyang mawala ang tiwala ko sa'yo. Huwag ka mag-alala, paring Ricardo. Papanagutin ko rin talaga ang Ran na yun dahil sa pagsasamantala niya sa kahinaan ko. Ngayong gabi, ibabalik ko sa kanya ang ginawa niya sa akin. At tuluyan na nga lumabas si Mando para makipagtagpo sa aswang na si Ran. Ako naman ay nagtawag ng ilang kababaryo ko para utusang balaan ang lahat sa napipintong pagsalakay ng mga aswang sa baryo namin. Nagpamahagi rin tuloy ako ng ilan pang nagawa kong bagong langis na may bindisyon ng mutya ko. Maliban pa rito, ay pinagana ko na rin ang kakayahan kong makipag-ugnayan sa mga halaman sa paligid. Ang tinatawag kong kapangyarihan ng berde kong hinlalaki. At nagsimula na nga lumatag ang dilim. Nagsimula na rin magwala si Ives mula sa pagkakagapos ko sa kanya sa katre. Pati ang mga paa ng katre ay iginapos ko na rin para hindi masyadong maingay. Masakit man sa akin, ay napilitan din akong busalan at talian ng tela ang kanyang bibig para hindi makagawa ng mga atungal at makatawag ng pansin ng ibang darating na mga aswang. Minumulugatan pa niya ako at binabantaan. Pasensya na, asawa ko. Pero ako rin naman ay nahihirapan sa kalagayan mo. Hayaan mo. May babalik din kita sa dati. Konting tiis lang, mahal ko. Pagbabayarin ko ang angka ng aswang na nagpahid ng laway sa'yo. Hintayin lang natin si Mando. Oo, mahal ko. Alam kong naaamoy mo ang sariwa kong dugo. Pero hindi ka pwedeng tuluyang mayanggaw. Sandali, at tatakpan ko rin ang mga mata mo para hindi mo ako makita at para hindi ka lalong matakam. Pero habang tumatagal, ay lalo namang lumalala ang pagwawala ni Ives. Mukhang lalo rin siyang lumalakas. Hinigpitan ko palalo at dinagdagan ang mga gapos niya. Samantala, ay naririnig ko naman ang sigawan ng ilang mga kababaryo ko sa labas. Mukhang marami ang mga aswang na sumalakay at talagang mas mabangis sila ngayon. Pero naririnig ko ring malalakas ang loob ng ilan at nababanggit nila ang langis na pangontra ko. Nang palalim na ang gabi, ay biglang unti-unting tumahimik ang paligid. Nakakapagtaka dahil ang inaasahan ko
ay lalala pa ang sitwasyon hanggang sa maya-maya ay may kumalampag sa pinto ng bahay namin. Ricardo! Ricardo, si Mando to! Buksan mo ang pinto, madali ka! Agad ko sanang pagbubuksan si Mando, pero naisip kong baka ibang aswang lang at nagpapanggap lang na siya. Kaya naman ay sandali kong kinonsulta ang mutya kong bato, pero hindi naman ito umiinit at walang bulong sa akin. Ibig sabihin ay walang panganib. Si Mando talaga ang nasa labas. Kaya naman, tuluyang ko na siyang pinagbuksan at mabilis na hinila papasok. O Mando, kumusta ang plano? Tagumpay Ricardo. Nagawa ko siya pasunurin sa akin. Tapos nakapagpakagat na rin ako sa kanya. Tignan mo, hindi na ako nagkanyang aswang at hindi ko naaamoy ang dugo mo. Nasa na ang aswang na si Ran? Nakuhanan mo ba siya ng laway? Oo, eto. Nilagay ko sa isang botelya. Hindi ko siya kasama ngayon dahil inutusan ko siyang patigilin ang mga kampo niya sa pagsalakay sa baryo. Pero may problema tayo, Ricardo. Ano yun? Lagot tayo, Ricardo. Mukhang mali na inutusan ko siyang patigilin ang mga kalahi niya. Dahil doon, nalaman tuloy ng ama niyang pinuno na may kumokontrol at bumaligtad sa kanya. Sigurado akong pansamantala lang ang pagtahimik sa baryo. Baka maya-maya lang ay lulusob na namang muli ang mga aswang at kasama na nila ang pinuno nila. Lalong lagot ako at tayo dahil malamang na matutunto nila tayo na may pakananon. Ano nang gagawin natin ngayon? Huwag ka mag-alala, Mando. Alam ko na ang kahinaan nila. Tinimbrihan ko na rin ang mga halaman sa paligid na magbibigay ng hudyat sa akin kapag nariyan na sila. Kailangan talaga na mapalaban tayo kay Opre. Dahil kapag napatay ko siya, ay tuluyan na ring manghihina ang lahat ng kanyang mga kalahi. Sa gayong paraan, ay mas madali na natin silang matatalo sa pamamagitan lang ng pangontrang langis ko na ipinamahagi ko na rin sa buong baryo kanina. Teka, Opre? Sinong Opre? Sa pagkakatanda ko, ayun ang pangalan ng amang pinuno ni Ran. Saka nakita mo ba ang buwan sa labas, Mando? Oo, kabilugan ng buwan ngayon. Bakit? Tama-tama. Kabilugan ng buwan ang kanilang totoong kahinaan. At hindi totoong bagong buwan na tulad ng kasinungalingan sinabi sa akin ni Ran. Kaya imposibleng lumusob pa rin sila ngayon. Baka kunwaring lusob lang yung kanina. Pwes, tayo ngayon ang lulusob sa kuta nila. Pero hindi natin alam kung saan sila nagkukuta. Kaya paano natin sila malulusob? Alam ko na rin kung saan sila nagkukuta. Kabaligtaran din ng kunwaring ipinagtapat sa akin ni Ran. Sa bandang hilagan silangan sa gubat, sa dulo ng baryo natin. Malapit lang yun, di ba? Pero tiyak, na madilim sa parting yun dahil makapal at masinsin ang mga puno doon. Nakalimutan mo na bang nag-aanyong mga anino sila? Kaya paano natin sila makikita sa loob ng gubat? Magdadala tayo ng mga sulo. Tatawagin ko ang mga kalalakihan sa baryo at pasasamahin natin. Pagdadalin ko rin sila ng mga itak at matutulis at mahahabang mga sandata. Idagdag pa ang pangontrang langis na ipinamahagi ko na sa kanila. Saka wag mong problemahin ang kapal ng mga puno sa gubat. Mas pabor nga yun eh. Dahil kaya kong utusan ng mga puno at halaman sa paligid para tulungan tayo. Para saan pa ang bagsik ko bilang isang albularyo at herbalista? Kung sa bagay, o siya kumilos na tayo. Ay, si Kumaring Ibis pala, Ricardo. Ito na laway ni Ran. Pagaligin mo na siya gamit ito. Nang sa gayon, ay hindi na natin siya aalalahanin pa. Minadali ko ang pagpapagaling sa asawa kong si Ibis dahil hindi kami pwedeng magmamagal. Kailangan samantalahin namin ang kabilugan ng buwan para matalo ang angkan ng mga aswang. Matapos na gumaling si Ibis ay sobrang tuwa ko. Ano pat napayakap ako sa kanya ng maigpit. Ibis, asawa ko. Sa wakas, magaling ka na rin. Hayop na mga aswang yun. Magiganti pa rin ako sa kanila. Ayoko nang maulit pa ito. Ngayong gabi rin ay uubusin natin sila. Asawa ko, akala ko kanina
ay tuluyan na akong magiging aswang. Gustong gusto sana kitang lapain kanina. Saka nasan pala ang aswang na nahuli natin dati? Ang anak ng tokwang yon. Kung ano-ano ang ibinubulong at ipinapangako sa akin. Anong ibinubulong niya sa'yo, Mare? Kailangan ko raw maraming mayanggaw at gagawin daw niya akong bagong reyna ng mga aswang na magiging bagong asawa raw ng kanyang amang si Ofre. Anak ng putang demonyong luga na yun. Humanda talaga ang Ofre na yun sa akin. Ngayong gabi rin, ay susugurin natin sila sa pinagkukutaan nilang gubat. Tutuldukan ko na ngayong gabi ang pamamayagpag ng angkan nila dito sa baryo natin. Sasama ako, Ricardo. Gusto kong patikimin ng mag-asawang sampal ang mga pagmumukha ng Ofre at Tran na yon bago niyo pa man sila tuluyang patayin. Hindi, Maring Ibes. Akin si Ran ay este. Ang ibig ko sabihin ako ang sasampal sa Ran na yun. Ano ka mo? Abay, sampal talaga. Bakit sampal lang? Lalaki ka, hindi ba? Sampiga pala. Sampiga. Sasapakin ko. Para malaman ng Ran na yun kung gaano ako katigas. Lihim na lang akong natawa noon. Sa bagay ay walang kaalam-alam si Ibes sa lihim na pagkatao ni Mando. O siya, kailangan na nating lumabas at tawagin ang mga lalaki sa baryo natin. Susugurin natin sa kuta nila ang mga aswang. Palalabasin natin sila sa gubat para malantad sila ng tuluyan sa liwanag ng bilog na buwan. Manghihina sila kapag ganun. Sandali lang, mahal. Kukuha lang ako ng itak natin. Tuloy, magdadala na rin ako ng maraming pangontrang langis na bagong gawa mo. Tara na. Daraan pa ako sa bahay ko para kumuha rin ng magagamit ko sa data. Tinipon ko ang matatapang na mga kalalakian sa baryo namin at pinagdala ko ng mga sulo at mga sandata. May ilang matatapang na mga kababaihan din ang nagpumilit na sumama. Ang ilan sa kanila ay pinagdala namin ng maraming pangontrang langis. Bale si Ibes naman ang nagsilbi nilang lider. Mga kababaryo, makinig kayo. Maghahati tayo sa 4 na pangkat. Ako ang leader ng unang pangkat at kami ay sa dulong hilagan silangan magmumula. Ang 2 pangkat naman na pamumunuan ni Mando at Jasper ay magmumula sa bandang silangan at kanluran ng gubat. Ang natitirang pangkat naman na pamumunuan ni Lucas ay maiiwan dito sa baryo para magbantay at sumalubong sa maglalabasang mga aswang mula sa gubat. Bubuwagin namin ng mga aswang mula sa kuta nila papunta rito. Palilibutan natin sila. Oras na malantad sila sa liwanag ng kabilugan ng buwan, ay manghihina talaga sila. Sasamantalahin naman natin yon para salakayin sila. Puntiryahin nyo sila sa kanilang likuran, sa kanilang leeg, at sa dibdib, sa mismong puso. At kapag natumba sila, ay buhusan nyo kagad ng pangontrang langis na ipinamahagi ko sa inyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagsigawan naman ang lahat ng buong kumpiyansa. Kung ganoon ay tara na. Lusubin natin ang mga aswang at ubusin natin ang lahi nila ngayong gabi. At nagkanya-kanyang sugod na nga ang bawat pangkat. Pero naiwan pa rin naman sa huling pangkat sina Ibes at ang mga kababaihan at ilang matatapang na mga kalalakihan. Totoong dahil sa kapal ng mga puno sa kagubatan, ay nahirapan kaming hanapin ang pinagkukutaan ng angkan ni na Ofre at Tran. Sa tulong ng kakayahan kong makipag-usap sa mga halaman at puno, ay nalaman kong may pailalim palang kuweba kung saan nagtatago ang mga aswang kapag kabilugan ng buwan. Anak ng, paano natin mapapalabas kayo ng mga aswang sa ilalim ng kuweba? Sandali lang, at kukonsultahin ko muna ang mutsakong pulang bato. Ayon sa mutsako, ay utusan ko raw ang mga punong tumutubong katapat ng pailalim ng kuweba. Pahahabain daw at pagagalawin ng mga ito ang kanilang ugat at bubulabugin ang mga aswang sa loob ng kuweba para sila ay maglabasan. Ganun nga ang kagad kong ginawa. Pinakiusapan ko ang mga puno na palabasin ang mga aswang sa kanilang kuweba.
Pagkaraan lamang ng ilan sandali, ay biglang nakarinig kami ng dagundong at ingay ng mga atungal sa ilalim ng lupa. Dahil dito, inalerto ko ang mga kasama ko. Humanda kayo. Maglalabasan ang mga aswang. Ibugaw niyo sila patungo sa baryo. Itutok niyo sa kanila ang mga hawak niyong mga sulo at mga sandata. Bawat magtangkang dumaan sa inyo ay sabuyan niyo ng pangontrang langis. At naglabasan na nga ang mga natutulirong mga aswang. Nangunguna pa rito si Opre na kanilang pinuno. Alam kong si Opre yon pagkat siya ang pinakamalaki at kahawig na kahawig ni Ran. Nang makita pa kami nito ay malakas pa itong nagwika. Napakalaki ng kanyang boses na parabang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Mga pagas kayong mga tao kayo! Sino ang pinuno ninyo? Magbabayad siya sa akin! Ako! Ako ang hinahanap mong pinuno nila. At ako ang pinakamabagsik na albularyo ng Baryo Carbajal. Hindi nyo kami kaya. Lalapain namin kayong lahat. Sige lang. Tignan natin kung sino magwawagi. Mando! Jasper! Pasugurin na ang lahat nating mga kasama! Umalingaw-ngaw ang lakas ng pagkakasigaw kong yon. Sinadya ko yon para masiguro kong marinig ako ng pangkat ni Mando at Jasper mula sa kanluran at silangang bahagi ng kagubatan. Mga kalahi, sugurin niyo sila! Lapain niyo silang lahat! Ipatikim ninyo ang bangis nating mga aswang! Tinangkapang mag-anyong anino ng mga aswang para sugurin kami. Ngunit kitang-kita naman namin sila dahil sa liwanag ng mga dala naming sulo. Nawalan ng saysay ang pagtatangka nilang yon dahil takot naman sila sa liwanag ng apoy. Idagdag pang nangangamoy ang pangontrang langis namin na sinadya naming bagyang buksan. Hindi nyo kami basta-basta matatalo. Yayang gawin pa rin namin kayong lahat. Kung ganun, tara na sa baryo at yung gawin nyo kaming lahat. Naghihintay na ang lahat sa inyo sa baryo. Mga kasama, sugod! Bugawin natin sila! Umalingaw-ngaw ang naghalo-halong sigaw ng mga kababaryo ko at ang nagpapanik na mga atungal at singasing ng mga aswang. Walang nagawa ang mga aswang kundi ang magpatianod kung saan direksyon namin sila ipinagtutulakan. At sa wakas, nang magsimula silang makalabas sa kanilang kagubatan at malantad sa liwanag ng bilog na buwan, ay lalong umalingaw-ngaw ang kanilang mga atungal at singasing. Isa-isa silang nanghina at nagsilupaypay sa lupa. Ang pinunong si Opre ang pinakamahirap naming napalabas sa kagubatan. Tinangka talaga ako nitong sugurin, nagigil kahit napapaso ito sa kada buhos ko at ng mga kasama ko ng pangontrang langis ay pinilit talaga nitong lapain ako. Halos nakalmot pa niya ako sa kanang braso ko, pero hanggang doon lang ang nagawa niya dahil talagang todo paso ang napala niya. Umuusok ang buong katawan niyang sa huli ay naitulak din namin palabas ng huling hilera ng mga puno sa gubat. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ito ang huling wakas ko. Mapatay man niyo ko ngayon, ay muli pa rin akong mabubuhay. Hindi mamamatay ang aking lahi. At sa muli kong pagkabuhay, ay sisiguraduhin kong lalapain ko kayong lahat. Napakadaldal mong aswang ka. Ang laki ng bunganga mo. Asa ka pa? Kasalanan nito ng anak mo eh. Kung hindi niya kinanti ang asawa ko, ay hindi sana ako mag-iiganti ng ganito sa inyo. Pero hindi rin. Nararapat din talaga sa inyo ang maubos na ang lahi. Ano ka mo? Si Ran? Sino may sabing anak ko siya? Si Ran ay iba kong katauhan. At lahat ng nalawayan niya ay magiging bago ko rin katauhan. Kaya nasabi kong hindi ako basta-basta namamatay. Talagang nagimbal ako roon. Pero biglang may ibinulong sa akin
ang mutya kong bato. Mukha mo! Kung iniisip mo magiging katauhan mo rin sila Mando at ang asawa ko, nagkakamali ka, Gonggong! At bakit? Natatakot ka ba? Oo, natatakot akong nabaligtad na ang epekto ng laway mo sa kanila. Ano ka mo? Hindi maaari. Makapangyarihan ang laway ko at hindi yung basta-basta mababaligtad ng kahit na sinong albularyo o antigero. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo, ha, Gonggong? Ilalabas ko na sana ang mutya kong pulang kristal, pero biglang may kumusyong nangyari mula sa pangkat ni Mando. Biglang lumantad ang binatang aswang na si Ran at sakal-sakal sa leeg ang akay-akay nitong si Mando. Hoy tanda! Pakawalan mo kami ni Opre. Kung ayaw mong pagluray-lurayin ko ang leeg ng baklang ito. Nagulat ako roon. Hindi ko akalaing may ibang plano pala si Ran at talagang sa harap pa ng mga kababaryo ko ibinulgar ang lihim na pagkatao ng kumpare ko. Ricardo! Huwag kang makinig sa kahit na ano sabihin niya! Saka huwag mo alalahanin! Mas makinig ka sa mutya mong bato! Tumigil ka! Kung hindi, tatangkain na sanang luray-lurayin ng aswang na yon ang leeg ni Mando nang bulungan na ako ng mutya ko na tuluyan na itong ilantad. Kaya naman ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ran! Opre! Ito ang tignan nyo! Ang makapangyarihan kong mutyang pulang bato! Sukat noon din ay biglang kuminang ang bato kong mutya na nang tumama naman sa pulang mga mata ni Ran at Ofre ay para namang nasilaw sila. Ano pat hindi sila magkandaugaga, nakapain ang kanika nilang mga mata. Hanggang sa biglang nanigas ang kanilang mga katawan at nabitiwan ang kanika nilang mga mata. Pagdilat nilang muli ay nawala na ang kulay ng kanilang mga mata. Naging buong itim ang mga ito. Sumunod ay biglang naging napakaitim na anino ni Ran at gumapang patungo kay Opre. Totoo ngang ibang katauhan ito ni Ofre. Si Mando naman, nang mabitiwan ni Ran, ay lupaypay na napasalampak sa lupa habang sapu-sapu pa rin ang nasakal na leeg. Sinusumpa kitang albularyo ka! Ngayong gabi rin mismo, kasabay ko ay mamamatay ka! Talagang katapusan mo na, Opre. Ako pa talaga nagtataglay ng mutyang pulang bato. Ang isinusumpa mo. Hindi mo ba alam na ang mutya ko ay kayang magbalik ng sumpa? Pwes, paalam sa'yo at sa buong angkan mo, Gonggong! Nang sandaling yon ay biglang umusok ang buong katawan ni Opre dahil sa bisa ng kanyang sariling sumpa. Hanggang sa unti-unti siyang nagliyaba at tinupok ng apoy hanggang sa maging abo. Ganon din na nangyari sa lahat ng iba pa niyang mga alagad. At lahat ay mga nakabulagta na sa lupa dahil sa labis na panghihina sa liwanag ng kabilugan ng buwan. Naghiyawan ang mga kababaryo ko sa kanilang nasaksihan dahil sa wakas ay namatay na ang buong angkan ng mga aswang na sumasalot sa baryo Carvajal. Sa ganung paraan ako nakapaghiganti sa angkan ng mga aswang, isang paghiganting hindi ko akalaing uukit sa kasaysayan ng aming baryo. Nang gabing yon, matapos maging abo ang lahat ng mga aswang, ay masayang nagyakapan sa isa't isa ang mga kababaryo ko. Ang ilan pa nga ay napaluha sa labis na kasiyahan, maging ang asawa kong si Ives at Mando ay napayakap sa akin. Salamat pare sa pagliligtas mo sa akin at sa buong baryo. Maraming salamat talaga. Hoy, ako lang ang yayakap sa asawa ko. Bawal mo siyang tsansingan.
Ay, kiber lang. Pero kumpare ko pa rin naman siya eh. Sa simula ngayon, magpapakalalaki na ako. Liligawan ko na si Maylin na kapitbahay ko na kahit noon pang alam na niya ang totoo kong pagkatao ay may gusto pa rin daw siya sa akin. Aba, magandang balita yan pare ko ah. Sino ba naman kami para hindi sumuporta? Saka alam mo, botong-boto kaya kami kay Maylin noon pa para sa'yo. Sa laban ng mga aswang ay laging naroon ang katusuan. Minsan, maski ang kasarian ng isang tao ay naipagsasapalaran, pero minsan din ay ito pa ang nagiging susi para maituwid ang balikong oryentasyon. Ganito ang nangyari sa kumpare kong si Mando. Sana may natutunan kayong lahat sa kasaysayan naming ito na minsan ay nangyari sa liblib na baryo na itinago na lang natin sa pangalang Baryo Carval, na isa sa pinakaliblib na baryo sa probinsya ng Leyte. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay kinapulutan niyo po ng aral. Sa kwentong ating narinig, sa huli, unawain natin na ang pagiging bakla kung minsan ay hindi naman masama at hindi dapat nilalahat o hinuhusgahan. Ang mahalaga ay maging maingat tayo sa bawat pakikipag-ugnayan sa kapwa at huwag nating hayaan na ang ating kasarian, pagnanasa o tukso ang maging dahilan ng ating pagbagsak. Sapagkat hindi ang kasarian ng isang tao ang tunay na sukatan ng kanyang halaga, kundi ang nilalaman ng kanyang puso at ang kabutihang kanyang isinasabuhay. Huwag nating hayaan na sa pamamagitan ng maling pagpili at pagkilos ay makapaminsala tayo ng iba o makagawa ng ikapapahamak ng mga taong mahalaga sa ating buhay. Bagkus, ituon natin ang ating isipan at kilos sa paggawa ng mabuti, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa kapakanan ng ating kapwa at ng lipunan. Gaya na lamang ng paalala ng salita ng Diyos. Huwag ninyong hanapin ang ikabubuti ng inyong sarili lamang, kundi ang ikabubuti ng iba. Unang Korinto, Kabanata 10, Talata 24. At muli, huwag kayong gagawa ng anumang makakapagpatisod o makapagpapahamak sa inyong kapatid. Sabi naman yon sa Roma, Kabanata 14, Talata 13. Sa ganitong paraan, sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, tayo ay magiging malinis sa budi, kahangahangang tignan, may dangal at makakalakad ng taas noo, walang inaargabyadong kapwa at puspos ng tunay na pagmamahal para sa lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli po at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.